Welcome back to my channel, si CryptoDime ulit from Altcoin Pinoy. In this video, tutorial lang ulit tayo about Tetan Arena kasi maraming nagtatanong kung paano bumili ng hero sa marketplace. And I noticed maraming newbies dito na nanonood ng content natin about Tetan Arena and they don't know the basic of crypto. Yung game itself madali, alam na natin laruin yung MOBA games. Pero ang nagiging challenge sa mga newbies ngayon na gustong pasukin ng game na ito ay yung proseso sa crypto part. Sa matatagal ng subscriber ng channel na ito, easy lang sa atin yan kasi matagal na natin ginagawa. Pero sa mga newbie na walang idea sa crypto in general, it's a challenge. Sa pagproseso ng MetaMask, sa PancakeSwap at Binance, hindi pwedeng i-skip natin yung fundamentals ng crypto trading dito. Parte ito ng NFT gaming. At kung gusto nyo pasukin ng NFT at play to earn, learn the basic of crypto. Nagsisimula yan sa basic trading sa Binance or any centralized exchange, sa MetaMask at sa PancakeSwap, yung simpleng pagbili at pagbenta ng token. Ang daming tutorial sa YouTube. Karamihan dyan na-cover ko na dito sa channel, may full trading course pa nga ako dito. Kailangan nyo yung basic knowledge na yan sa NFT gaming para hindi kayo mahirapan. Okay? Ngayon, paano ba bumili ng hero? Magsisimula ako dito sa marketplace. Kung mapapansin nyo dito sa marketplace, nasa cheapest item. Kasi ang gusto kong bilihin yung pinakamura lang. At karamihan dyan gamit na. Pero okay na yun sa akin. Ang purpose ko lang kasi ay ma-withdraw agad yung THC nang hindi ko na pinapaabot ng bronze 1. Alam ko may mga ibang players din na ginagawa ito. Pero kung gusto nyo ng fresh na hero, yung wala pang bawas ang GTHC limit, sa Tetan Box kayo bumili gamit ang THC nyo. But for this tutorial, dito lang ako bibili. So i-click lang natin yan. Tapos titingnan muna natin yung GTHC battle limit. Ito yung price niya in USD. Pero naka-wrap BNB yan. Sa MetaMask ko, meron akong 0.237 BNB. Yan yung gagamitin ko pambili ng hero. Bago nyo i-follow ito, dapat meron na kayong BNB sa MetaMask nyo. Pero sa marketplace, ang kailangan natin ay WBNB at hindi BNB, magkaiba yan. Although parehas silang BNB, parehas sila ng value, pero magkaiba ang purpose nila. Parang Ethereum at Wrap Ethereum lang. Now, kailangan ko i-trade yan from BNB to WBNB. At sa pagtitrade na gagawin ko, ang gagamitin ko ay ang PancakeSwap. First, i-connect ko muna yung MetaMask ko dito sa PancakeSwap. Hindi na siya nag-a-ask ng sign kasi na-connect ko na ito before. Balikan ko lang si Marketplace para ma-familiarize ako sa price ng mga hero. Para matansya ko din kung ilang BNB ang iti-trade ko sa WBNB. Kasi kailangan ko din magtira ng konting BNB for transaction fees. Sa search, ang hahanapin ko lang WBNB. Yung balance ko 0.237 pero hindi ko siya imamax kasi walang matitira pang bayad sa fees mamaya sa ibang transaction. So 0.22 lang ang ilalagay ko dyan. By the way, in this process of swapping BNB to WBNB, walang transaction fees yan. Click ko lang itong wrap. Then confirm sa MetaMask. Once ma-confirm ang transaction, pwede na tayo bumili ng hero. Babalik ako sa marketplace. Check natin yung Tetan Box, yung common kung magkano. 180 USD lang ngayon as the time of recording. Dito tayo sa marketplace. Check natin yung latest. Medyo may kamahalan dito. Balik tayo sa cheapest item. Based on my experience of buying hero, karamihan dito nabili na. Pero may visual bug sila. Kaya hindi nag-a-appear na sold na pala yung hero. Try ko bilihin itong pinakamura. Okay pa yung limit nito, madami-dami pa. I will click buy now. 0.1 WBNB lang. I-check out ko yan. Then i-confirm ko sa MetaMask. Ilang minuto lang itong processing. Oops, unapproved daw. Insufficient funds.
0.38 daw yung BNB fees. Guys, pag ganito 0.4 or 0.38 yung BNB fees, mali yan, ire-reject lang natin yan. Then cancel. Indication lang yan na hindi na available yung hero. Nabili na. Isa sa mga known issue yan na inaayos pa din ng mga developers. So ang gagawin natin, maghanap lang tayo ng ibang hero. Normally itong mga nasa itaas nabili na yan. So ito na lang, Raidon. Buy now ko lang. Then check out. Iko-confirm ko ulit sa MetaMask. Processing na. Complete. Kapag nag-complete na yung transaction, okay na yon. Ito na lang yung WBNB ko ngayon. Click ko itong inventory. May hero na ako. Konti na lang yung GTHC battle limit niya. Graded din na pala itong hero na to. Okay lang yan. Punta ako sa wallet. Pwede ko ito i-convert. Hindi ko na kailangan magpaabot pa ng bronze 1. Kaya nga lang 280 lang ang maximum na kaya ko i-withdraw dito sa account. Kasi depende yan sa ginastos ko sa marketplace. Wala pa kasing $100 yung ginastos ko pambili ng hero. So ganun lang bumili ng hero sa marketplace. Isama ko na rin yung proseso ng pagbili ng THG. Kasi marami ring nagtatanong kung paano daw yun. Remember, meron akong natira na WBNB kanina. Yun yung gagamitin ko pambili ng THG. Babalik ako sa PancakeSwap at isi-search ko lang si THG. Kapag walang lumabas, kukunin ko lang yung address sa tetanarena.com. Ika-copy ko lang yung contract address ng THG dito. Then babalik ako sa PancakeSwap para i-paste yung address. Kapag lumabas na si THG, i-import ko lang yan. Ima-max ko yung WBNB ko dito, 0.041, equivalent of 2.14 THG. Enable WBNB. Iko-confirm ko sa MetaMask. Then click swap. Confirm swap. Pag na-complete na yung transaction, magkakaroon na ako ng THG. Pero import ko lang saglit yung address na kinapi ko kanina sa tetanarena.com. Okay, lumabas na yung THG ko sa MetaMask. Babalik ako sa marketplace. I-refresh ko lang ito. Ayun, lumabas na yung 2.12 THG ko. Ganun lang bumili ng THG at mag-deposit. Pag nagawa nyo na yun, pwede na kayo mag-claim. I have a separated video kung paano mag-claim ng THC papunta sa GCash. Kung gusto nyo mapanood yun, mag-iiwan ako ng link sa description. Paano ito gawin sa mobile? We'll try to create video tutorial for that soon. Kaya mag-subscribe lang kayo dito sa channel para ma-notify kayo pag naglabas ako ng bagong video. And that is the video for today. See you on the next video.